Welcome to The Recap, What United Methodists Need to Know. I'm Chuck Long. Today we are celebrating how our connection works together to transform communities around the world. A United Methodist hospital in Africa is caring for people of all ages who have vision impairment. The United Methodist Lowell and Ruth Case Eye Hospital in Freetown saves more than 20,000 patients a year from Sierra Leone and neighboring countries Liberia and Guinea. In an area with very limited access to eye care, this hospital stands out. 80 patients a day come here for treatment of conditions like eye infections, retinal detachments, glaucoma, and cataracts. Doctors perform 400 surgeries a month. Patients can stay overnight to recover. This is the only facility in the country equipped to save children. When patients come for vision screening, their eyeglasses can be made on site. This United Methodist Hospital provides life-changing care. And after surgery, you'll see the joy in their faces. They'll be smiling. Some of them will be crying. And that is tears of joy, happiness. So restoring the vision of our client or patient makes a big difference in this hospital. In Mississippi, a United Women in Faith grant is helping women break into the male-dominated construction industry. More than 1,000 women have completed the Women in Construction program, which teaches practical skills, holistic well-being, conflict resolution, and much more. The program is one of more than 80 national mission institutions that receive vital, stable support from United Women in Faith, even when other funding sources are in flux. The grants have helped nearly 500,000 women, children, and youth. In Kamina, Congo, 97 people with disabilities recently received adapted bicycles. They are now more able to participate in community life and attend school, work, and church. The effort was made possible through a partnership between the North Katanga Conference and United Methodist in the North Georgia Conference. The Reverend Odette Kai Kutala oversaw the distribution. She said, "The United Methodist Church in our region continues to demonstrate that faith translates into concrete actions that change lives 1 kilometer at a time." Our United Methodist vision encourages us to serve joyfully as we fulfill the needs of our neighbors, just like these United Methodists in the Philippines. Wesley United Methodist Church in Santa Ana, Manila, Philippines is showing solidarity with one of the sectors most affected by the ongoing fuel crisis, the jeepney drivers. Jeepney drivers are public transport operators in the Philippines who drive jeepneys, the country's most common and iconic mode of transportation. They earn a daily income by paying a fixed boundary to vehicle owners, making them especially vulnerable to rising fuel costs and other operating expenses. Ang Wesley United Methodist Church ay naglunsad po ng gantong gawain, ang hapag ng Wesley, upang sa pakikiisa sa araw na ito sa mga jeepney drivers na nahihirapan na sa mataas na presyo ng langis. Nais namin ipadama aming pakikiisa sa kanila at ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmimigay ng mga konting tulong tulad ng bigas, sardinas, noodles at tubig po. We want to see how your congregation is living out the vision. Share your story on social media with the hashtag LoveServeLeadUMC. Your post could be featured in a future episode of The Recap. For more ways to stay connected, take action, and transform the world, head to umc.org. Thanks for watching. See you next time.
Tawag sa pagsamba, Awit chapter 119 verse 105 and 111 to 112. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang bigay mong mga utos, ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi na ang dulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ, the Blessed One, gives to all wonderful words of life. Sinner, listen to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Ama sa umagang ito Panginoon. Salamat Lord God sa muling pagkakataon Panginoon na ipinagkaloob niyo po sa amin Lord God na kami muling magkasama-samang magkapatiran Panginoon sa pananambahang ito Lord God Jesus upang muling makapakinig ng magandang balita Panginoon na dadalhin sa amin ngayon ang aming residence pastor Lord God na si Pastor James Kagingin Lord. I-guide niyo po siya Panginoon sa pagdi-deliver o God Jesus ng iyong magandang balita para sa amin Panginoon. Buksan niyo po Ama ang aming mga puso't isipan na maunawaan namin ang bawat salita, ang bawat mga salita, Panginoon, Lord God Jesus, ang nanais niyong ipakahulugan sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Ama, na mai-apply namin ito sa araw-araw namin na pamumuhay. Maging sa aming mga kapatiran, Lord God, na wala sila dito ngayon, Panginoon, Lord God. Hindi man namin sila nakasama, Lord God, anuman ang distraction nila sa buhay, Panginoon, Lord God, alisin niyo po ang lahat ng ito at ipahintulot niyo po, Panginoon, na sa susunod na linggo, Lord God, ay muli namin silang makasama dito sa aming pananambahan, Lord God. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos ating puso at isip sa salmo at awit. Purihin ang Diyos.
morning, let's ask our Lord to give us a heart that is pure so that when we come and worship Him, we have a pure heart. Kung ano man yung iniisip natin, kung ano man yung problema natin ngayon, kung ano man yung mga kasalanan natin. As you sing this song, may we give those struggles that we have, those shortcomings that we have to our Lord this morning as we sing this song. kasulatan na ating pagbubulay-bulayan sa araw po na ito. Buhat po
po sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 13, mga talatang 1 hanggang 9, at gayon din sa mga talatang 18 hanggang 23 ay ito po ang ating mababasa. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya: may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Makinig ang may pandinig. At gayon din po sa mga talatang 18 hanggang 23, makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya ito inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad iniaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang ito nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Pinagpala na po tayo ng ating Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na po ba ang kalagayan ng bawat isa po sa atin? Nitong mga nakaraan, marami po tayong narinig na mga balita patungkol sa paparating na bagyo. Subalit salamat sa Panginoon at hindi po tayo tumitigil para sambahin at pasalamatan ang ating Panginoon, ma-online man po ito o ito man po ay face-to-face. Ang pagsamba po natin ay nagmumula sa ating mga puso
at ang minanasa lamang nito ay ang maitaas at mapapurihan ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So tayo po ngayon ay saglit na yumuko at manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa araw po na ito kami po ay lumalapit sa iyo, humihingi ng iyong patuloy na gabay, ng iyong awa, Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat sa kabila ng lahat ay malaya ang bawat isa na nakakalapit sa iyo. Salamat sa iyong pag-iingat, salamat sa iyong pagliligtas. Kaya naman marapat ka po, Panginoon, na ikaw ay aming bigyan ng panahon sa mga sandali na ito. Kaya sa pakikinig po namin ng iyong mensahe, ng mensahe na dadalin mo sa amin, kami po ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng lahat ng ito. At sa akin na iyo pong lingkod, hindi po ako ang siyang magsasalita, kundi ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang magsasalita sa aming lahat. Itago niyo po ako sa iyong likuran at ikaw lamang po, Panginoon, ang makita at mahayag sa aming kalagitnaan na ito. Ito po ang aming panalangin at hiling sa iyong pangalang Jesus. Amen. 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 Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Amen. Yan. Okay. Again, sa akin po personally, nakaka-excite dahil hindi ko lubos maisip yung pakiramdam na ganito na magre-record online, kailangang dalhin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ganitong paraan. Nawa ang Panginoon ang siyang patuloy na manguna po sa ating lahat at gayon din po sa akin ngayon na bagamat parang naninibago po ako sa ganitong setup, pero gayon pa man para po sa kapurihan ng Panginoon, ito po ay ating ginagawa. Amen po ba? Yes, amen. Binigyan po natin ng pamagat ang mensahe sa araw po na ito na sowing the seed to all. Sowing the seed to all. Sa atin pong mga talata, marami pong may alam na sa atin sa mga talata na ito. Yung talinghaga about dun sa manghahasik. Ang atin pong Panginoon, napaka maunawain, mapagmahal, tinatanggap niya kung sino man yung anak niya. Okay? Kahit nawawala yung anak niya, hinahanap pa rin ng ating Panginoon. Inaabot pa rin ng ating Panginoon. Sa talinghaga na ito, madalas po nating madalas na ma-concentrate yung ating sarili doon sa kalagayan ng mga lupa. Okay, yung bawat lupa, may lupang mataba, mayroong lupang matinik, may mabato. Okay, doon po nahasik, doon po nasabo yung mga binhi. Ano po? At ang ating Panginoon, nais niya na ang lahat ay makinabang. Amen po ba? Sabihin nyo nga po sa inyong kasama dyan sa bahay. Okay? Sabihin nyo po, kapatid. Sige po, wag po kayong tumingin sa akin. Sabihin nyo po, kapatid. Nais ng Diyos na ikaw ay makinabang sa kanyang salita. Yun. So, yung po kasing salita ng ating Panginoon, yan yung bumabago po sa atin eh. Na wag pong mawawala sa ating mga isipan na ang Panginoon nandyan lang. Na ang Panginoon always ready para tayo po ay bigyan niya ng kanyang mga aral. Kaya sa araw po na ito, nais ko pong magbigay lamang ng 3 kaisipan. At yung una nga po, the sower who loved us. The sower who loved us. Sino po ba yung manghahasik? Okay? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya po yung unang-unang umibig po sa atin.
Kaya nga kung babalikan po natin yung creation story, talagang literal na na lupa. Okay? Lupa, hinugis ng Diyos. Okay? Kinorte tayo bilang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. And then tayo po ang unang tao ay hiningahan ng Diyos. At yun yung bumuhay doon sa tao. Kaya from the start pa lang may hininga na tayo ng Diyos, yun yung nagsilbing binhi. Yun yung nagsilbing buhay po natin. Mayroon tayong hininga ng Diyos. Hinasikan tayo ng hininga ng Diyos. At yung kanyang hininga ay mayroong sangkap ng pagmamahal. Biruin po ninyo, yung walang buhay, dahil hiningahan ng Diyos, nagkaroon ng buhay. Amen po ba? Tingnan nyo nga po yung inyong katabi kung buhay pa. Gumagalaw pa ho ba? Alam nyo po, yung mga taong nabubuhay sa salita ng Diyos, kahit na mahirap ang buhay, nagpapasalamat lagi. Kahit na sabihin natin maraming pinoproblema, maraming pinagkakautangan, pero as long as na tayo po ay buhay, as long as na tayo po ay humihinga, ibig sabihin, ang Diyos nasa atin. Ang Diyos kasama po natin. Amen po ba? At yan yung inihasik ng Diyos. Noon pa man at magpahanggang ngayon, kaya nga po tayo buhay hanggang ngayon. Ibig sabihin, yung regalo, yung binhi ng buhay ay ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nais niya na sa bawat araw, tayo po ay laging lumapit sa Kanya. Kaya kung babalikan po natin yung ating mga talata noong nakaraang Sunday, inaanyayahan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Ganun na lamang yung Kanyang paanyaya po sa ating lahat. Dahil kanino po tayo lalapit? Sino po ba yung tunay na nagmamahal po sa atin? At alam niyo po ba, hindi lang po yung biyaya ng buhay yung inihasik ng Diyos sa atin, kundi kalakip po noon, nung biyaya ng buhay, nung binhi ng buhay na Kanyang ibinigay, nalalasap po natin yung mga pagpapala. Sino ho ba ang may ayaw ng pagpapala? Palagay ko po, tayo pong lahat, nangangarap po tayo ng maayos na buhay, ng matiwasay na buhay, diba? Yung makaluwag-luwag ka lang ba? Yung mabayaran mong lahat yung iyong mga pagkakautang, makakaluwag ka na nun. Diba? Yung sa pang-araw-araw na kung ikaw ay arawan, kung tayo ay arawan, kung tayo ay sumasahod, yung mapakain mo yung iyong pamilya ng 3 beses sa isang araw or higit pa. Okay? So ang lahat ng yan ay inihahasik ng Diyos sa atin. Hindi ho siya nagsasawa. Amen po ba? Kaya yung kalagayan po ng ating puso, tama po yung nabanggit doon sa talinghaga, mayroong iba't ibang klase ng lupa. Minsan tayo po ay matabang lupa, mabato, parang nasa tabi ng daan, nandoon sa may dawagan. Ganun yung kalagayan natin . Napakaraming problema ng mundo, napakaraming problema ng ating paligid, pero very much willing ang ating Panginoon na hasikan pa din tayo. Hindi po siya namimili kung sino yung kanyang hahasikan. Ang gusto niya, lahat makinabang dun sa binhi, dun sa salita ng buhay, sa salita ng Diyos, which is ang Panginoon naman talaga ang siyang nagbibigay at nagkakaloob nito sa atin. Ang Diyos ang manghahasik na patuloy na naghahasik ng kanyang salita dahil mahal niya ang tao. Mahal niya po tayo. Hindi siya namimili kung sino ang bibigyan ng pagkakataong makarinig. Lahat inaanyayahang duminig ng salita ng ating Panginoon. Ang bawat binhing inihahasik ay pagpapakita ng kanyang biyaya at pag-ibig. Kaya dito po sa ating mensahe ngayon, actually magandang talakayin po yung iba't ibang klase ng lupa . Tayo po yun . Minsan weather lang po tayo, iba-iba tayo ng mood.
Diba? Iba-iba tayo ng arrive kung minsan sa buhay, iba-iba tayo ng gusto, diba? Iba-iba tayo ng goal sa buhay, iba-iba yung gusto nating mangyari. Minsan nakikinig ka ng salita ng Diyos, ng sermon, minsan naman hindi. Minsan maaga tayo sa church, minsan naman hindi. Iba-iba yung kondisyon ng ating puso. Minsan lumalapit tayo sa Panginoon, may tampo pala tayo, may galit pala tayo. So anong klaseng lupa po tayo at that time, at that point? Okay? Oras ng paghahasik ng salita ng Diyos, pero dumarating tayo kung minsan doon sa punto na iba-iba tayo ng pakiramdam. Iba-iba tayo ng damdamin. Iba-iba tayo ng iniisip. Pero ang Panginoon ready pa rin na maghasik sa atin. Hindi niya tinitingnan kung ano yung ating kalalagayan at that time. Basta siya ay very much willing na i-share kung ano yung gusto niyang ibigay sa atin. Okay? Nakikinig ka man or hindi. Okay? Tulog ka man or gising, pero ang Diyos hindi tumitigil ng kanyang paghahasik. Kaya ganun tayo kamahal ng Diyos. The sower who loved us. At walang ibang nagmahal sa atin kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po yung sabi sa John 3:16, alam naman po natin yun eh. For God so loved the world for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an eternal life. Biruin niyo po yun, buong mundo. Ang buong mundo po napaka makasalanan. Ang buong mundo, maraming mga tao tumatalikod sa Diyos. Pero again, inuulit po natin ngayon, hindi po namimili ang Diyos kung sino yung kanyang hahasikan ng kanyang salita. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ng ating Panginoon. Amen. So, punta na po tayo doon sa number 2. The sower who sacrificed for us. Alalahanin po natin yung krus ng Kalbaryo na kung saan doon tinapos ng Panginoon ang lahat. At yung sumpa ng kasalanan, which is yung kamatayan, na kapag ka nagkasala ang tao, ay tiyak na mamamatay, pero nang dahil sa pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus, doon sa krus ng Kalbaryo, kahit mamatay ang isang tao, basta't siya'y nananampalataya sa Panginoon, meron siyang buhay. Okay? Hindi po nasasayang. Huwag po nating sayangin yung sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. Marami pong mga tao, mapagmahal ng Diyos, naiintindihan ako ng Diyos, ganito, ganyan. Okay? Hindi ako nakakalimutan ng Diyos. Pero sana wag po nating kalimutan yung ginawa niya. Okay? Marami po kasi nakakalimot kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Dugot pawis. Pati yung kanyang laman, yung mismong kanyang katawan ay dumanas ng hirap. Mga pagtatraidor doon ng mga taong kilala niya, ng mga kasama niya. Okay? Lahat yun tinanggap ng ating Panginoon. Ang paghahasik ng Diyos ay may kapalit na sakripisyo. Okay? Kaya nga yung kung itutuloy natin yung parable of the sower. Minsan may kasabihan tayo, iba yung nagtanim, iba yung umani. Pero bago ka umani, gusto mong umani ng marami, aalagaan mo yung tinanim mo eh. At ang Panginoon hindi po nagkulang doon. Tama, siya po yung naghasik. At hindi niya po tayo nakalimutang alagaan. Okay? Inaalagaan po tayo ng ating Panginoon. Baka hindi lamang po natin nakikita yon. Okay? Pero ang Panginoon, gumagawa siya, gising man tayo, tulog man tayo. Okay? Nais ng Panginoon yung kanyang salita, yung binhi ng kanyang salita, magkaroon ng epekto sa ating mga buhay na ito. At sa pagpapatuloy po natin sa ating mga buhay at paglilingkod na ito, hindi po kasi ibig sabihin na kapag tinanggap na natin ng ating Panginoon, hindi na tayo magsasakripisyo. Mayroong pagsasakripisyo. Kung papaanong pinasa ng ating Panginoon yung kanyang krus,
meron din tayong mga kanya-kanyang pasan-pasan na krus. At araw-araw po ay nagsasakripisyo po ang bawat isa po sa atin. Pero again, balikan po natin yung pangako ng ating Panginoon, yung kanyang yung ipinapapasan niya sa atin ay magaang. Bakit gumaang? Kasi siya yung unang nagsakripisyo. Bakit gumaang? Bakit hindi na mahirap? Kasi tinutulungan tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya yung parable of the sower, yes, napakasarap itakel ng iba't ibang mga klase ng lupa, pero mas itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Yung kanyang character as a sower, no? Na kahit iba-iba tayong klaseng lupa, okay? Tayo po ay kanyang hinasikan ng kanyang salita. It doesn't matter sa ating Panginoon kung matabang lupa ka or anong klaseng lupa ka ba. Ang mahalaga sa Panginoon ay ikaw ay kanyang blines at hindi niya po tayo nilampasan. Hindi niya po tayo kinalimutan. Kaya sa totoo lang po, kung pupunta po kayo sa ilang mga taniman, meron talagang susulpot eh. Minsan makakakita ka mga ligaw na bunga eh. Di ba? O, sino yung nagpatubo noon? Okay? And then at the end, ikaw pa rin yung makikinabang. Okay? Dahil kahit kaunti, kahit bahagya, ika nga, meron ng tanim yung tao na yan. Yung tao na yan, nakarinig na yan ng salita ng Diyos. Okay? Hindi naman po tayo agad-agad paramihan ng napapakinggan eh. Okay? Kundi yung kahit butil, kahit munting binhi, okay? Umaasa ang Panginoon na kahit papaano yung po ay tutubo sa atin. Okay? Na pwedeng makapagbigay ng transformation sa bawat isa po sa atin. Si Jesus ang binhi na namatay upang magkaroon tayo ng bagong buhay. Ang pag-ibig ng manghahasik ay napatunayan or pinatunayan ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ng ating Panginoon. Ayan. Akala ko po hindi ako makakapag-record ng tuloy-tuloy, pero sa tulong ng Panginoon, siya po yung nagbibigay ng lakas ng loob sa atin. At ang prayer nga natin, totally yung bagyo, yung banta ng bagyo, totally mawala. Yung ating church, binabaha. Pero panalangin natin sa Panginoon na sana dumating yung panahon na wag nang bahain yung lugar na yon. Panalangin din natin sa Panginoon na maitaas natin yung ating kapilya, wag nang bahain. Para nang sa gayon, hindi na po aabutin yung mga gamit, hindi na mag-aanuran yung ating mga upuan, wala nang masisirang gamit kasi elevated na, mataas na. Kaya yun po yung nagagawa ng salita ng ating Panginoon. Itinataas po tayo ng ating Panginoon sa isang kalalagayan na wala na doon sa dati. Kapag ka napasa atin na yung salita ng Panginoon, yung binhi ng ating Panginoon, tayo po ay nagkakaroon ng pagbabago. Kaya sa huling punto po natin sa araw po na ito, the sower who changes us. Okay? So ulitin po natin, ano po ba yung mga puntos po natin ngayong araw na ito? Number 1, the sower who loved us, o ang manghahasik na umibig sa atin. Pangalawa, the sower who sacrificed for us, ang manghahasik na nagsakripisyo para sa atin. At pangatlo, the sower who changes us, ang manghahasik na nagbabago o bumabago sa atin. Kapag ang salita ng Diyos ay tinanggap sa mabuting puso, ito ay nagbubunga ng pagbabago. Kaya i-desire po natin, bago natin tanggapin, hanggat maaari kung magagawa po natin, Lord, nawa po, maging karapat-dapat po ako sa pagtanggap ng iyong mga salita. Lord, tulungan niyo po ako na ito po ay aking maunawaan, okay? Na aking po itong maintindihan, na ito po ay aking maisapamuhay. Kaya kapag ready po yung ating puso at dinidesire ng ating puso na, Lord, ihanda niyo po ako, that's the time na nagiging matabang lupa po tayo kasi ginusto mo na.
Okay? It's our choice. Kasi yung ating pong tatanggapin, hindi po yan hindi po yan SONA. Doon sa SONA, maraming mga tao yung nagkakagulo, maraming mga tao yung gustong mapakinggan, marami rin naman silang mga sinasabi. Pero iba yung salita ng ating Panginoon. Okay? Higit pa yan sa SONA ng sino mang presidente or ng sino mang sikat na tao. Okay? Kaya kapag ang Panginoon ang naghasik, ang nagbigay ng kanyang salita, ng mensahe, at kung yung atin pong mga puso ay handang makinig at dinedesire po natin na, Lord, sana po, nawa po, maging karapat-dapat po ako. That's the time nagiging matabang lupa po tayo. Kaya ano po ang sabi doon? Nagiging marami yung bunga. Okay? Ano ho ba yung sinabi po doon? Ang sabi po sa ating mga talata, ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Makinig ang may pandinig. Amen po ba? May pakinig po ba tayo? Okay, kung meron, makinig. At yung ating napakinggan, wag lamang po nating basta pakinggan, kundi ito po ay matanim, matimo po sa ating mga puso. Amen po ba? Okay, sige po, malapit na po tayong matapos. Ayun, palakpakan po. Ayan, ako, malapit nang matapos. Sino ho ba yung inaantay yung pagtatapos? Salamat, matatapos na ika. Si Pastor, pero dito po sa video natin, nakakaano pa lang po tayo. 22 minutes and 26 seconds. Okay, kung tutuusin, napakaikli. Mahaba pa yung panonood natin ng pelikula. So, the sower who changes us. Binabago ng Diyos ang ating pagkatao, binabago ng Diyos ang ating pananaw at pamumuhay. Ang layunin ng paghahasik ay hindi lamang marinig ang salita, kundi magkaroon ng bunga para sa kanyang kaharian. Kaya kapag po tayo pinagharian na ng Diyos, hindi na ikaw yung nasusunod. Hindi na po yung gusto natin yung nasusunod, kundi ang gusto ng Diyos. Kasi binago na po tayo ng ating Panginoon. Kaya sa araw po na ito, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, kailanman tandaan po natin, hindi nagkulang ang Diyos ng paghahasik sa atin. Kalakip ng kanyang mga salita ang kanyang pag-iingat. Kalakip ng kanyang mga salita sa atin ang kanyang mga biyaya. Kalakip noon ang kanyang pang-araw-araw na pagliligtas sa atin. Kaya sa mga panahon na nararamdaman po natin na Lord, nag-aalala tayo, na-stress tayo, pero ang Diyos always ready na, anak, pahinga ka muna, huminga ka ng malalim, at pakinggan mo ako. Yun lagi ang sinasabi ng Diyos sa atin. Dahil sa time na ready nang makinig yung ating mga puso, yung ating mga isipan, sa time na tahimik na tayo, kasi hindi magsasalita ang Diyos kung lagi tayong maingay. Yung time na marami tayong sinasabi, marami tayong inirereklamo sa buhay. Pero the time na tumahimik tayo, yung tayo po ay nanalangin at lumapit sa Diyos, yung time na tipong wala na tayong mapuntahan, at pagka nakita ng Diyos na ready na tayo, doon siya lalong maghahasik sa bawat isa sa atin ng kanyang patuloy na kabutihan, ng kanyang patuloy na biyaya sa ating lahat. Kaya muli, mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, ingatan, patuloy tayo ng ating Panginoon. Siya ang maghahasik ng lahat. Siya ang maghahasik kung ano ang kanyang kalooban sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.
Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, o makapangyarihang Diyos. Nagpapasalamat, Panginoon, sa kabila ng lahat. Salamat at patuloy mong ipinagkakaloob sa amin na iyong mga anak ang aming mga pangangailangan, at patuloy na inihahasik mo, Panginoon, ang iyong higit na pagpapala, Panginoon, sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa mensahe ng buhay na ngayon ay aming narinig. Salamat po at naway patuloy itong tumubo at patuloy na lumago sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Patuloy niyo po kaming akayin, Panginoon, upang lalong maging mga mapubuting mga anak mo, Panginoon, na nagpapatuloy sa paglilingkod. Kaya, Panginoon, bagamat nasa ganito kaming kalagayan, online worship, subalit ang pinakamahalaga at ang pinakaimportante sa lahat ay ang pagsamba na aming ginagawa ay buhat sa aming mga puso, nasaan man kami, hiwa-hiwalay man kami, subalit nang dahil sa iyong salita, nang dahil sa iyong banal at makapangyarihang Espiritu, kami ay nagkakaisa, Panginoon, at patuloy na nagpapasalamat, Panginoon, sa banal na gawain na ito. Panginoon, kung mayroon mang sa amin, Panginoon, ang mayroong pinagdaraanan, Panginoon, patuloy niyo pong ihasik, Panginoon, ang iyong mga katugunan, ang iyong mga kasagutan, Panginoon, sa lahat ng aming hiling, sa lahat ng aming mga tanong, Panginoon, sa lahat ng aming mga nararanasan sa buhay na ito, Panginoon, ay mayroong kalaging sagot, Panginoon. Kaya dalangin ko po na patatagin niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin sa lahat ng ito, Panginoon. Ang buong iglesia, ang bawat pamilya, Panginoon, ang lugar na aming kinalalagyan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang lagi po namin kasama, Panginoon, sa lahat ng ito. Patuloy din po namin idinadalangin ang aming mga kapatid, sila na mayroong kaarawan, Panginoon, na wala kaming ibang hiling, kundi sila ay magkaroon ng mahaba pang buhay, maraming taon, yung kanilang maranasan, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ilayo niyo po sila sa anumang uri ng sakit at karamdaman, at patuloy kanilang mapaglingkuran, Panginoon. Kaya inilalapit po namin sila sa iyo, o aming Panginoon, ang aming mga kapatid, si Ate Mercy Corrales, Bernice Grageda, Celia Barreto, Panginoon. Lord, ikaw na po ang bahala sa kanila, Panginoon, at ikaw yung patuloy na magpatatag ng kanilang pananampalataya. Salamat, sila po ay aming kasama sa iglesia, Panginoon, at masaya po kami, Panginoon, na sila ay magdiriwang ng kanilang kaarawan, Panginoon. Kaya salamat sa regalo ng buhay, hindi lamang po sa kanila, kundi sa regalo ng buhay mo sa aming lahat, na inihasik mo ito, Panginoon, sa amin, Panginoon. Kaya ang plano mo, Panginoon, sa aming lahat, tiyak na maganda, tiyak na mabuti, Panginoon. Kahit pa sabihin namin na marami kaming karanasan, marami kaming pinagdadaanan, pero hindi matutumbasan ng aming mga pinagdadaanan yung lahat ng ginagawa mo, Panginoon, para po sa amin. Kaya heto po kami, Panginoon, patuloy na sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan, at sa buong isang linggo na aming muling lalakaran. Dalangin ko po na ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, pakabalutan ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Ilayo sa lahat ng uri ng masama, ilayo sa lahat ng gawa at plano ng kaaway, Panginoon, at tanging ang iyong banal na kalooban, Panginoon, ang siyang mangyayari at magaganap sa bawat isa po sa amin. Muli, Panginoon, maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin, ito po ang aming hiling. Sa iyong pangalang Jesus, ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas. Amen.
sumaatin ang pag-iingat ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na sa ating nararanasan ngayon, siya ang mag-iingat at siya ang patuloy na mangangalaga sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.